It's another day at it's another Blue Yeti products ang na-receive natin today, and this is the charger ones. So tara, unbox na natin to. Okay, let's go. At ito na nga ang ating Blue Yeti Charger 1. Kung makita nyo naman, balot na balot talaga siya. So dito sa side na to, dito natin makikita or dito natin ikakabit yung output power. So ito naman yung papunta sa ating power station. So makikita nyo may fan din siya dito. At dito naman, dito natin pinapasok ang ating Allen para higpitan o i-loose yung connection ng ating mga cables. Dito naman sa side na to, ito yung ating input para sa ating battery. Kung makita nyo, positive at negative. At dito rin natin sila hihigpitan. So dito sa side na to, wala naman masyadong information, just the sticker itself. Solid yung build quality na ito, no? Ang ganda. Dito sa side na ito makikita natin yung quick specs niya. Ayan. Dito rin natin pwede siyang i-screw para kung i-mount natin sa ating mga kotse. So set aside muna natin at check natin kung ano pa yung nilalaman ng box natin. Ito, ang bigat, no? Accessories pala to. Ito yung kanyang mga cables. So, check natin isa-isa. So, ito yung kanyang mga tapping screw. Ito na rin yung allen niya, no? Ito yung panghigpit natin sa ating mga cables. Then, meron din tayong bar para ito yung pang-mount natin dito sa Blue Yeti. At ang ating mga screws. Ang premium ng screw nila, oh. Ang kakapal. Ang ganda ng quality. Yan, tabi muna natin. Tapos, meron tayo ditong Ito yung ating MC4 cables. Ito yung output cable natin papunta sa ating mga power station. Ito yung kinakabit. Yan yung kinakabit sa ating charger 1. Yan, positive and negative. Then, ito naman sa ating power stations. Yan, set aside natin ulit. At lastly, ito naman ang ating napakakapal na cable papunta sa ating battery. So, kung makikita nyo, sobrang kapal niya at meron pa siya talagang 60 amperes na breaker para lang mas maging safe tayo sa paggamit ng ating charger 1. Ganda ng quality ng breaker na to. Ramdam mo talaga na quality kapag ginawa ka mo pa lang. At ito naman yung kanyang mga terminal. Ayan, ito yung ikakabit natin sa ating mga battery. So, meron siyang mga positive at negative para hindi na rin tayo malito kung saan natin ikakabit yung mga terminals natin. Ayan, ayan papunta yun sa ating charger 1. So, andito na rin yung ating mga manuals at warranty. So, always nyong babasahin yung manual just to make sure na tama yung pagkakasetup or yung ginagawa natin. Since na-unbox na nga natin, tara, setup naman tayo. So, ito na nga yung ating unit ng Blue Yeti Charger 1. Yung Allen.
Ito yung MC4 output. Ito yung pang solar cable natin papunta sa power station. Dyan. At ito naman ang kanyang 6-ohg or 6 gauge na cable. So, dito sa unit, kung makikita nyo, meron siyang mga screws na kailangan natin i-loose. Gagamit tayo dito ng Allen. Yan. I-loose muna natin, then ikakabit natin yung output ng ating solar. So, since na-loose na natin yung mga screws, kailangan na natin ikabit ng ating mga output cables. So, papasok lang natin siya kung positive, positive, kung negative ay negative. Sa pagkakabit ng mga cables, make sure na mahigpit yung ating pagkakakabit, walang mga loose connections para mas safe tayo. So, this time, hihigpitan naman natin gamit ang ating Allen key. As you can see, nakabit na natin. Make sure lang na mahigpit para wala tayong loose cables. Ayan, positive, positive, negative at negative. So, yung connections natin dapat matibay talaga siya. So, same drill tayo sa kabilang side, sa ating input, sa ating battery cable. Ikakabit lang natin siya after natin i-loose yung ating mga screws. So, share ko na din habang nilulus natin itong screw. So, itong Charger 1 may safety features din siya na reverse polarity, overcurrent, short circuit, overvoltage, and under voltage. So, ramdam mo na safe ka talaga with the quality ng Bluetti na to. So, another tips, itong Charger 1 is designed to automatically shut down after the engine is turned off. At ito at natapos na nga ang ating pagkakabit ng cable. So, meron tayong MC4, yung unit, then yung cable natin, at yung last is yung ating terminal. Yan yung sa ating battery. So, yung last na setup natin, kakabit na natin yung ating MC4 na papunta naman sa ating power station. Dito sa pagkakabit ng ating MC4 papunta sa ating power station is napakasimple lang kasi meron siyang female at male connection. So, i-connect nyo lang siya hanggang makarinig kayo ng click na sound. Just make sure na na-firm yung ating connections ng ating mga MC4 cables. And this one, it goes to our power stations. So, ikakabit lang natin siya sa ating solar input or DC input. So, ayan, as you can see, napaka-simple lang talaga ng pinaka-setup niyan. Kailangan mo lang talaga ikabit yung mga cables at firmly connected sa kanyang mga terminals. Higpitan lang natin siya. So, this time, itas naman natin.
So this time, actual test tayo using Nissan Serena. Hiliran ko lang muna sa bayaw ko. Thank you. Tinap lang muna natin yung mga cable natin dito sa battery, positive and negative. Pero make sure kapag kayo na yung maggagamit, make sure naka-off muna yung sasakyan, then i-screw nyo ng maigi. Pwede nyo rin siyang ipasok dun sa loob ng inyong mga firewall. Pero yung cable na to is long enough, 5 meters cable to, na kayang-kaya hanggang dun sa likuran ng inyong kotse. So, pwede nyo siyang i-fix dun sa inyong likuran ng kotse. This time, itatry naman natin. Since connected na lahat na setup natin kanina, ang kailangan lang natin ay i-power on. So, on na natin to. Ayan. So, once na naka-on na yan, magbiblink lang itong charger 1 natin ng kulay green, means to say getting ready. Then, kapag nag-solid green na yan, ibig sabihin connected na siya. Ayan. Kung makikita nyo, ayan, connected na siya at pwede natin isaksak na yung ating solar cable. So, gamit natin dito AC 180. So, hintay lang natin. Yan, unti-unti nang umaangat yung ating input power. So, currently, meron tayong nasa around 200 watts kasi by default, naka 27 volts yung ating kinukuha coming from alternator. Pero pwede natin siyang i-change. Isa nga sa nagustuhan ko dito ay parang meron siyang pro mode wherein pwede mong i-customize yung voltage na gusto mong pumasok sa yung power station. Depende kung anong product nga ba ng Bluetti ang meron ka or kung anong gusto mong voltage ang pumasok sa iyong power station. So, kung makikita nyo, yan, currently 200 siya. I-choose natin yung AC 180. Next natin. So, currently 56 volts. So, wait lang natin a bit. Yan, magbabago siya. At, ayan, nakita natin na nag-update na yung app natin. So, unti-unti na rin na tumataas yung voltage, yung input ng watts na pumapasok sa ating power station. So, ganyan lang siya kadali. Napakadali niyong i-customize at ang dali niya lang i-manage through the app. Ang kinaganda pa dito ay hindi siya nakaka-apekto sa fuel consumption dahil ginagamit nito yung excess power from your car's alternator. Salamat sa panonood at see you sa aking next review.